Ang dami ko ng girlfriend eh. Ang dami ko asawa eh. Paliwanag nga kung anong ibig niyong sabihin. Hindi po ako kailangan mang-rape sapagkat 17 yung girlfriend ko at 3 yung asawa ko. Hindi po naman totoo eh. Nagbibiro lang po ako noon. Si Mayor Antonio Sanchez ay ang pangunahing salarin sa panggagahasa at pagpatay sa UP Los Baños student na si Eileen Sarmenta at sa kaibigan nitong si Alan Gomez noong June 29, 1993. Halos isang lata ng sardinas ang nakuwang similya sa katawan ni Eileen. Ano nga ba ang nangyari? Paano ito naganap? Ito ang kwento ng isa sa pinakabrutal na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Kung bago ka lang dito sa channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong paparating. Pag-uusapan natin ngayon ng isa sa pinakabrutal na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang trahedya sa buhay ni Eileen Sarmenta. Si Eileen Sarmenta ay isang 21 years old na estudyante ng University of the Philippines, Los Baños. Tulad ng maraming kabataan, puno siya ng mga pangarap at pag-asa. Siya ay kilala bilang masiyahin, matalino at masipag sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang kanilang landas ay magtatagpo sa isang tao na kinakatakutan sa kanilang bayan. Ang Calauan, Laguna ay kilala bilang isang magandang bayan. Ngunit ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng mayor na si Antonio Sanchez. Si Sanchez ay kilalang kilala hindi lamang sa kanyang katiwalian, kundi pati na rin sa kanyang pagiging makapangyarihan. Marami ang naniniwala na siya ay hindi kayang pabagsakin at walang makakapigil sa kanya. Ngunit ang kwentong ito ay magpapatunay na kahit ikaw ang pinakamakapangyarihang tao, ay mayroon ding tong hangganan. Noong Hunyo 28, 1993, si Eileen Sarmenta at ang kanyang kaibigan na si Alan Gomez ay dinukot ng mga tauhan ni Mayor Sanchez habang sila ay naglalakad. Sila ay dinala sa isang rest house ni Mayor Sanchez sa Irais Farm, Barangay Curva. At doon naganap ang isa sa pinakamasahol na krimen sa Pilipinas. Sabi ng isang tauhan ni Mayor Sanchez, "Mayor, heto na po yung regalo namin sa inyo. Yung babaeng matagal nyo na pong ninanais." Agad namang pinasok si Elaine sa kwarto ni Mayor Sanchez at magdamag itong hinalay. Matapos pagsamantalahan, sinabi ni Mayor Sanchez sa kanyang mga tauhan, "Salamat sa regalo, tapos na ako, sa inyo na yan." Dinala naman ng grupo si Elaine at Alan sa isang tubuhan sa Sitio Paputok, Barangay Mabacan. Doon, ginahasa at pinagpiestahan ng mga tauhan ni Mayor Sanchez ang noong umiiyak at nagmamakaawang si Eileen Sarmenta. Si Eileen ay inabuso ni Mayor Sanchez sa pinakabrutal na paraan at walang habas itong pinagsamantalahan. Habang si Alan ay binugbog at iniwan na halos wala ng buhay sa isang tubuhan. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Hindi pa nakontento si Mayor Sanchez sa kanyang nagawa. Iniutos pa nito sa kanyang mga tauhan na tapusin na ang buhay ni na Elaine at Alan. Ang kanilang mga bangkay ay basta na lamang itinapon na para bang mga basura. Ang kalupitan ng krimen ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong bansa at mabilis na kumalat ang balita. Habang lalong lumilinaw ang mga detalye, lalo namang lumalakas ang galit ng publiko. Paano nga ba nagawa ng isang tao na pinagkatiwalaan ng kapangyarihan ang ganitong kahayupan? At paano nasunod ng kanyang mga tauhan ang ganoong mga utos? Kahit na sinubukan ni Mayor Sanchez na pagtakpan ng kanyang mga kasalanan,
ay unti-unti nang nabuo ang mga ebidensya laban sa kanya. May mga testigo na lumabas kasama na ang ilan sa kanyang mga tauhan na hindi na matiis ang bigat ng konsensya. Ang pinagsanib puwersa ng PNP o Philippine National Police at ng lokal na pulisya ay inaresto ang mayor na si Sanchez. Ang paglilitis kay Mayor Sanchez ay isa sa mga pinakasinubaybayan na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Mayor Sanchez na palaging nagmamatigas ay iginiit ang kanyang pagiging inosente. Sinasabing siya ay sinisiraan lamang. Ngunit napakalakas ng ebidensya laban sa kanya. Ayon sa forensic analysis ay tumugma ang mga bala na nakalap sa mga baril ng tauhan ni Mayor. Nagtugma rin ang mga pahayag ng mga testigo na nagpatunay ng kanyang kasalanan. Noong March 11, 1995, matapos ang 16 na buwan na paglilitis, hinatulan si Mayor Antonio Sanchez ng 7 habang buhay na pagkakakulong para sa panggagahasa at pagpatay kay Aileen Sarmenta at Alan Gomez. Ngunit kahit may hatol na, ay hindi pa natapos dito ang kwento. Noong 2019, muling umigay ang pangalan ng dating mayor na si Sanchez. Nang lumabas ang balitang siya ay maaaring mapalaya ng maaga dahil daw sa magandang asal nito sa kulungan. Ang galit ng publiko ay mabilis na sumiklab at pilit na pinigilan ng gobyerno ang planong pagpapalaya sa kanya. Noong March 27, 2021, namatay si Antonio Sanchez sa bilangguan sa edad na 72. Ang kaso ni Aileen Sarmenta ay nagbukas ng mga mata sa kalagayan ng mga kababaihan sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya kung saan ang mga nakaupo sa kapangyarihan ay bihirang mapanagot sa kanilang mga masamang gawain. Dahil dito, maraming mga batas ang naisulong upang mas maprotektahan ang mga kababaihan at masiguro na ang mga nasa kapangyarihan ay hindi mang-aabuso ng kanilang mga posisyon. Bukod dito, ang kaso ay nagbigay daan sa mas malawak na diskurso sa pampublikong kaligtasan at human rights sa Pilipinas. Ang trauma at takot na dala ng krimen ay naging dahilan para sa mga grupo ng kabataan at mga organisasyon na itaguyod ang kanilang mga karapatan at ipaglaban ng hustisya para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang buhay ni Aileen Sarmenta ay naputol ng maaga, ngunit ang kanyang kwento ay nag-iwan ng hindi mapapantayang epekto sa Pilipinas. Isa itong paalala na ang kapangyarihan ay dapat gamitin ng may pananagutan at ang hustisya, kahit gaano man ito katagal, ay kailangang manaig. Maraming salamat sa panonood. Kung nahanap nyo itong video na may kabuluhan, pakibigyan po ito ng thumbs up, i-share at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Patuloy tayong magtaguyod para sa hustisya at suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso saan man. Hanggang sa muli, mag-iingat at alagaan ang isa't isa. How did you feel po? Of course, it's just as painful as before, and even more, we are more fearful this time. Nanghingi po ba ng tawad sa inyo? Not at all. Hindi po sila nag-sorry sa inyo. Hindi kayo nasabihan. Pero nag-attempt po ba, babayaran ko ang damages na nakalagay doon sa Korte Suprema? Not at all. Wala ho. So talagang nagapak talaga ang sakit, ano po? Yes, of course. Sakit kasi sa dibdib ko yung manumbalik yung nangyari sa anak ko noong 1993. Kaya ako ganito. Sa totoo lang po, araw-araw, gabi-gabi, nanginginig po ako every time I see Sanchez on the TV. Natatawa-tawa pa siya, mga ganun. Actually po, hindi ko pa alam yan, mga nangyayaring ganyan. Kasi noong 1993, my words stopped. Hindi ako nanonood ng TV, hindi ako nagbabasa ng dyaryo, hindi ako nakikinig sa radyo. Totally wala kasi ayoko po. So totally traumatized kayo? Opo. Ayaw nyo na makinig sa radyo, ayaw nyo na makita, no? Opo, parang nawala yung 1993 sa buhay ko. Actually po, I seek professional help for me to carry on my life as a normal person. And are you still under professional help right now, ma'am? No more, but I feel like
wanting to have one again because sa totoo lang po, hindi ko sinasabi sa asawa ko na palagi ako nanginginig. Yung aking pakiramdam ay laging natatakot. Pero I want to live a normal life also for my children. Sabi ko nga po, why is it that in our law, maraming klaseng krimen. Meron ordinary crime, yung parang murder, homicide, something like that. Tapos may heinous crime, meron drug-related. We're not against, okay naman po yung gusto ng batas na makommute yung mga sentensya ng mga prisonero. Pero hindi po yung dapat sa lahat. Dapat yun ay may distinction. Kasi, ibig mo sabihin, kung pumatay ka ng tao, ng rape ka, o yung iba, na yung parang unintentional, parang nagnakaw lang, pareho benepisyo niya, yung binibigay ng batas natin. Our justice system is so unfair.